Inasa na no? At, wag ho tayong mag-alala. Darating ho ang pag-asa. Yung ito po ay impeachment Impeachment po ito. Usaping impeachment naman po. Lumabas po dito. Maling move ang gagawin ng mga tao na itutuloy ang impeachment. Maling move po yun. Alam niyo kung bakit? Kawawa po ang magsasagawa ng sinasabing impeachment. Kasi, nakita niyo, ang taong bayan ang maghuhusga at mawawalan ng tiwala sa kanila. Dahil sinunod-sunod na nila ang sitwasyon sa pamilya ng Duterte. Kaya, isang malawakan, ito po'y panawagan again sa mga nakaupo, na pag-isipan ang mga ginagawa kasi ang pagmamahal ng taong bayan ang magiging kalaban po. At wala nang boboto sa ating mga politiko. Kasi po, mukhang nagkakaisa na po ang taong bayan, galit man o hindi galit sa ating dating Presidenteng Duterte. Dahil po sa napansin nilang bias daw. Kaya ayan may isang tao na naggaganon daw. So, nagtatrabaho tapos may isang niluluto. Ibig sabihin, may bias system. Yun. Sa salitang po yun tarot, interpret ko. Kaya, ang taong bayan po ay, ang lahat po ng magsasagawa ng tungkol sa mga impeachment o tungkol sa mga at pagdagdag pa ng mga idadagdag na problema sa mag-ama. Naku po, pag-isipan po natin. Kasi po, taong bayan na po, baka wala na pong maniwala sa ating politikang sitwasyon. At kasama nito ang pagkabagsak ng mga politiko na magsasagawa ng lahat. Ito po yung nabasa ko lang po sa tarot Kaya nga po ako yung nagsasabi sa inyo para pantayin natin ang sitwasyon. May isang papel na parating sa pamilya ng Duterte doon na magbibigay ng isang malaking laban sa kanila. Ito po ay maaaring isang papel na ilalagay sa korte para mapalaya po ang ating dating Pangulo. Ayun ang lumabas. So, ano ang kalalabasan? Kalayaan. Ito yon, tutuligsain nitong papel na ito ang lahat ng mga tanong at ipagkakaloob ang kalayaan. So, ibig sabihin po, fight and fight pa rin. Salamat po. Hanggang doon na lang po. Thank you po. Huwag kang mag-alala. By Sara Duterte, ang Pilipino naniniwala sa katotohanan ay nasa iyo. Ang kalaban mo lang, yung mga adik at saka magnanakaw. So huwag kayong mag-alala. Huwag kang mag-alala. By Sara Duterte, pinoprotektahan ka ng Pilipino na naniniwala sa katotohanan. Ako, Bongbong Marcos loyalist, pero hindi ako sumusuporta sa isang Marcos na mahinang leader. Doon ako susuporta sa totoong presidente nagtatanggol sa ating bansa na si dating Pangulong Roa Duterte at ang kanyang anak ay susuportahan natin dahil alam ko siya ang totoong Pilipino para sa ating bayang Pilipinas. Kay Marcos, yung sinasabi dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang naniniwala na hindi kurap si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya. Siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad. Di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw.
Di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-aalyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount, nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million, ang petsa nito, April 18, 2023 Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente, at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito I think this is a valid question. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks, which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check, kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nandoon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, dahil Congressman, naka-annex po Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount, nakapangalan sa kanya land bank ito, alright, 84 million, ang petsa nito, April 18, 2023 Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente, at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ang panahon na iyon? Meron ka? Go ahead, sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever.